Because sa buhay namin ni Gladys, I think kung titignan nyo yung tatanungin nyo ako kung ano yung buhay namin pagdating sa simbahan, ang buhay namin ni Gladys is a story and history of service. Uh, Kami ni Gladys, I don't think now the Lord will bless our marriage, me bilang husband and wife and father and mother kung hindi kami nag-serve. So, malaking yung service sa church, yung puso mo ay gusto mong magsilbi sa kapwa mo sa tao in any capacity is a kind of catalyst, you know, Mhm. sa relationship natin tsaka sa buhay natin, no? Hindi kami dahil yung tumanggap kami ng mga callings dyan sa Pilipinas, hindi naman kami nawalan ng mga challenges or sa common word natin is problem. Mhm. Plenty of problem, plenty of challenges, plenty of issues, plenty of concerns. Pero like I said before, when we choose, to stay on that narrow, straight and narrow path, or we try our best to be a good son and daughter, Mhm. uh, kahit na hindi aalisin ng Diyos yung challenges, pero it becomes lighter. Totoo yung sinabi sa scripture, no? Kapag inano mo yung load mo sa kanya, it will become lighter. It is the same 5 kilogram na load. Mhm. So kapag pag may load ka sa ano mo sa balikat mo, bibigyan ka ng 5 kilogram na load, 5 kilogram dito, 5 kilogram dito. Pag wala ang Diyos, 5 kilogram yan, ramdam na ramdam mo. Yes. Pero pag ipinamuhay mo yung gospel ni Jesus Christ, anong sabi niya? Hindi ko gagawing 3 kilogram yan. Mhm. 5 kilogram pa rin, 5 kilogram, pero it seems lighter to you na kayang-kaya mo na because I will help you. So that's the beauty of it. So ganyan yung tingin namin ni Gladys. Hindi nawawala yung mga challenges. Pero as the Lord promised, the load, will become lighter. Mhm. Wow, napakagandang ano 'yan 'no, napakagandang thought 'yan. Lalo na tayong lahat 'di talaga tayo nauubusan ng mga ano, eh, 'no, ng mga isipin at problema. Lian, yes. Virtual so may pagtaas ng kamay. Oo nga, eh. Oo, Ah, classroom. Maiba po ako ng tanong 'no, kasi siyempre sinasabi sa'tin na yung ating Zion ay yung kung nasang land tayo. At hindi naman sa dini-discourage tayo na umalis ng Pilipinas, pero ini-encourage din tayo na i-build ito. Pero at the same time, lagi ko naiisip bilang lineage tayo ni Ephraim, hindi ba tayo yung taga-gather? So lagi ko naiisip, may reason siguro kung bakit yung mga Pilipino ay pakalat-kalat sa buong mundo. Kasi kadalasan ng Pilipino, di ba, ay lineage ni Ephraim. So sabi ko nga, sa mas nag-usap kami ni Eric, paano tayo makakapag-gather kung hindi tayo maalis kung nasan tayo? So, meron talagang hindi lahat, hindi naman natin pinapaalis lahat ng members sa Pilipinas, di ba? Para mag-gather. Pero, siguro po yung balance na you want to build your home, yung kung saan ka nagmula. Pero at the same time, you have that opportunity and you have that feeling na we have to go there not only for ourselves, pero we have a role. Yun nga po yung sabi niyo may mas malaking opportunity. Siguro po, iniisip ko kung paano ko i-phrase yung question ko. Siguro sa typical na tanong ay, paano kayong magdedesisyon na syempre magmamigrate? Sa hirap kasi ng buhay ngayon. Gusto, para kahit kami, nag-isip kami umalis. Kasi parang ano eh, parang kagaya yung ate ko, nag-migrate na, tapos yung family niya susunod na. So parang yung family din ng asawa ko si pag alis na din. So I think yun yung tanong ko po na what helped you decide to leave and um, paano natin na make sure na yung pag-alis natin ay hindi lang yung dahil lang sa personal lang natin pero at the same time na kasama rin siya sa plan na we are still going to build yung Zion dun sa area na yun. Ang haba ng tanong ko may sense.
Yeah. Nararamdaman ko talaga siya. Yung kasi talagang isa yan sabi na lang natin na issue na maraming tanong sa amin. Ano, bakit kailangan niyong umulis ng Pilipinas? Okay naman na kayo dito eh. Bakit kailangan niya pang pumunta ng Norway? It's the question of so many people sa amin. Bakit kailangan niyo pang umalis? Okay naman na kayo eh. Uh, Now, I want to share you a long story short to answer that question, kung okay lang sa inyo. Okay? Si Dayan, makapag-testify yan kung gaano yung struggle namin ni Gladys with our kids. Katulad ng sabi ko kanina, talagang ang hirap. So during that time, of course, every father and every mother's desire is to provide ng maganda, no? To better provide for their children. Wala na sigurong ibang hihilingin ang tatay tsaka nanay than to provide. To be better provider sa kanyang mga anak. Yan ang gusto namin. At yan ang nasa isip namin. Tapos, we are in the middle of this so challenging na buhay sa kainta. Nakwento ko kanina. So, dahil yung mga kapatid, mga tita, kamag-anak ni Gladys ay nasa Norway. So, ang inisip namin, Norway is the answer sa problema namin, sa challenge namin. We thought that money is the solution to our problem. So, nag-apply si Gladys and guess what? 3 beses siyang na-deny. Okay? Yung first na-deny niya was yung dumating na opportunity ay nakilala niya ako sa ACE. Sa Cebu. Back then, sa kung na-approve kaagad yung visa ni Gladys, hindi niya na ako makikilala. So, hindi niya na mapapangasawa yung cute na Robert Oximas, So, wala naman siya rito, so I can speak. Walang tututol. Oh, and this is the better version of it. Malalaman natin yan, Kuya My Robert. version is better than her version, I promise. So, kung hindi yun, ay hindi niya ako makikilala. And then, of course, may story, sinagot ko siya at kinasal kami, Tapos, struggle pa rin, no? At napunta kami sa Kainta. During that time, nag-apply siya ulit. Deny siya ulit. And guess what? After months, nakula ko na bishop sa Kainta second. So, kung natuloy na naman siya, hindi ako makukol na bishop. And then finally, we tried again. Nag-apply ulit siya. And guess what? Deny. And then, few months later, nakula ko na stake president. And then, bumagsak ng konti ang blessing sa amin. Na hindi na kami mamamumroblema. Hindi naman sobrang yaman. Pero, like I said, hindi na namin iisipin kung ano yung saan kami pagkukuha ng pambili ng pagkain namin kinabukasan. At yun, nakakapagsilbi kami sa Diyos, naging instrument kami sa pagtulong sa ibang tao, mga bagay na yan. And then, dahil doon sa naging blessing sa amin na yan, out of nowhere, here comes the job opportunity that we don't need to spend any single money. Maliban doon sa pamasahe niya tsaka sa mga processing dito sa Pilipinas. And then, ang unang tanong namin ni Gladys sa sarili namin, bakit ngayon pa? Yun yung tanong namin. Mami, ito talaga sinabi ko kay Gladys, Mami, hindi natin kailangan pumunta doon. Makakapag-aral naman yung mga bata. So, masaya na tayo sa ganitong sitwasyon natin, nakakakain tayo ng maayos, nakakatulong tayo. We don't need to go there. Yan ang sabi ko talaga kay Gladys, kahit tanongin niya siya. Pero sabi ko sa kanya, well, pray for it. Okay? Now, kung anong sasabihin sa'yo, kung pupunta tayo doon, yan ang sa'yo, then I think I'm in the position na to support you. Kasi throughout our lives, sabi ko, ikaw yung support sa akin. Maybe it's my time, I'm capable now to support you. And then after months of praying and fasting, going to that temple, and then Gladys said, let's go to Norway.
And iniyakan ko yung decision na yan. Particularly nung i-release ako. Because I really love serving. I love my calling. That is the only calling. That was the only calling na na-release ako na untimely. The rest, alam to nila Dayan, na I tried my best, to finish yung calling, and naturally I was released. So yun yung ano namin. Pero the Lord said sa mga Latter-day Saints, sa mga members ng church, na maging asin tayo ng mundo. Mhm. So, isipin mo, kasi itong Norway noon, halimbawa si Elder Widsow, yung ano niya galing dito sa Norway. Isipin mo, kung pangangatawanan nila noon, oh, wag na lang tayong pumunta ng Salt Lake, wag tayong mag-migrate sa US. Let's just build Zion here sa Norway. Magtayo na lang tayo ng simbahan dito. The same history yung mga galing sa British Isles. Pero that is a very profound, na kahit saan ka pumunta, be a salt. Mhm. So it doesn't now become personal circumstances. Kasi kahit nga kami, bakit kami nandito? And then nung pumunta kami rito, medyo naging clear yung yung picture sa amin, why we are here, to be an instrument. We are not I'm not claiming that we are a big fish in a small pond. Hindi ko sinasabi na, big thing yung naging calling ko doon sa Pilipinas, dito sa Norway. We are nobody here. Pero we become someone when the Lord is starting to use us as an instrument. We become someone. Mas nagiging meaningful yung struggles natin. And then struggles will become an account, become a story of testimony, a story of faith, and it becomes a legacy na someday somehow hindi ka naman nila papasalamatan all the time. Oh, thank you Robert Oximas kasi pumunta kayo ito. No, there's no such thing as that. Pero someday somehow, my grandchildren will ask about, kumusta yung lolo namin before? Yeah, ano yung sakripisyo? Then you will come to understand bakit yung mga pioneers before, maganda naman ang buhay nila sa British Isles, magandang buhay nila ito, then choose the very biggest decision of their life to leave everything behind. Just to be what? Para mag-struggle sa snow, mag-struggle sa Rocky Mountains, magutom, mamatayan, no? But I think the restoration of the gospel ay naging savory because them as, being salt of the earth. So wherever we go, yan yung sabi ko kay Gladys, like I said, we will plant, we will harvest wherever we go. So let's just be an instrument, and exercise our faith.